Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Ito po ang inyong kaisa-isang political analyst sa buong mundo. Sintatag ng bato, sintibay ng 1 kilong semento. Lalong tumatagal, lalong sumasarap. Badong Aratelis po. Iyan. Pasok mga suki. Pag-uusapan po natin ngayon. Ito po si Congressman Suntay. Habang po nagkakaroon po ng impeachment, hindi impeachment trial, yung discussion po dito po sa Justice Committee para ma-determine po nila kung mayroon pong substance, ito pong mga inihain. 2 na lang po yung natitirang impeachment complaint kay BP Sara. Ito po yung kay De Lima at saka yung kala Abante, no? So, dinidetermine po nila kung may sapat po na sufficient in substance, no? Yung laman po ba ay karapat-dapat na mabigyan ng matawag na may sustansya. Okay, pag-usapan po natin at sa kalagitnaan po niyan ay nagbigay po ng magandang halimbawa itong si Congressman Suntay na nakita niya raw si Ann Curtis. Ayan, pag-uusapan natin ano ang naramdaman ni Congressman Suntay kay Ann Curtis. Ayan. At syempre pa po, pag-uusapan din po natin ayusin mo yung pangalan mo. Hindi karapat-dapat yung ganyang pangalan dito pag nabanggit ko yan eh. Magpalit ka ng pangalan kasi pag hindi tatanggalin kita rito, PI ka. Ano yan, gusto mo sadyain mo, sinasadya mo na pag nabanggit ko yung pangalan mo may ko sa YouTube. Hindi po karapat-dapat yung mga ganyang pangalan. Bawal po sa YouTube yan. Sige, magpalit ka muna. I-hide muna kita. Bukas ka na mag-comment ulit. Ang pangalan niya. Huwag po tayo mambastos dito. Okay, pag-usapan din po natin, ito po si Marcoleta at saka si Rufus Rodriguez. Binanatan po itong impeachment complaint ni De Lima, no? So kung pagbabatayan po natin yung katwiran, dapat na pong ibasura to. Wala talagang sustansya ang kanilang impeachment complaint. Talagang pilit na pilit lang po. Okay, yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan na po natin, no? Unahin na po natin to yung kay Marcoleta. Araw-araw napapagalitan si Marcoleta kung yung anak po to ni Senator, kung Marcoleta, ang ganda rin ng natin, ang buhok natin, pati pala buhok na mamana. Manang-mana sa tatay kong namamana pala yung ganyang buhok. Biro lang kong Marcoleta. Okay. Pakinggan po natin tong mga sinabi ni Congressman Marcoleta at ang pananaway na naman sa kanya. Pananaway na naman ito ni Luistro. Nawiwili ka na, Luistro, sa kasasaway kay Congressman Marcoleta. Baka sumikat yan maging senador na naman. Papakinggan po natin muna itong si Marcoleta. Wala na pong video boses na lang kasi pag may video, hindi naantala yung natin. Pakinggan po natin. Just on Madam- the first ground, the Honorable Madam Chair. Marcoleta.
Thank you, Madam Chair. Madalas pong binabanggit yung notices of disallowance and audit observation memo. Para po sa akin, ito po ay mababaw na ground to constitute an impeachable offense. Unang-una po, ang notices of disallowance ay appealable, they are contestable. Yung pong audit observation memo is just a memo issued by the COA for deficiencies in documentation not involving pecuniary loss. Ang notices of disallowance po ay pwede pang i-appeal ng Office of the Vice President sa regional level ng COA, sa commission proper ng COA, at pwede pang humantong sa Supreme Court. The notices of disallowance does not presuppose guilt on the part of the Vice President. Yan po, no? Palibasa po kasi, marami po sa atin yung hindi po pamilyar sa COA. Kasi ang magiging pamilyar lang po sa COA, yung pong mga accountant ng mga government offices kasi sila yung gumagawa ng mga papeles na sinasubmit sa COA. At saka yung mga head ng mga department o head ng mga offices. Halimbawa, principal, sa DepEd, tsaka yung mas matataas pa sa principal. Sa mga DPWH naman, basta yung mga head po ng mga opisina. Sila lang po yung nakakalam at tsaka yung mga accountant, sila lang po yung concerned dyan. Ngayon, dahil peke po tong mga gusto lang siraan si BP Sara, pag meron ka pong mga notice o memorandum mula po sa COA, hindi po ibig sabihin niya may ginawa ka ng kasalanan. Okay? Ibig sabihin lang po yan, ako po personally, kahit buwan-buwan kami nagpapasa ng mga papeles, buwan-buwan pa rin po na meron pong kakulangan. Kahit po masusi na yan, meron at merong makakaligtan. Sa dami po ng papeles na pinipirmahan, may makakaligtan kang isang walang pirma, isang walang hindi mo na-attach yung isang resibo, hindi mo nalagyan ng picture. Yan po, kaya po may mga memorandum, no? Meron po silang mga nakitang kakulangan. Ano po ang gagawin pag may nakitang kakulangan? Di, papipirmahan mo lang sa boss mo. Kung kulang ng pirma, pipirma lang yung boss. Kung kulang ng napaserox ka na resibo, ihahabol mo lang yun. Sa dami po ng papeles, talagang merong makakaligtaan. Yan po yung mga memorandum na yan na kakulangan lang po, kukumpletuhin lang po. Pero dahil gusto nilang pasamain si BP Sara, pinasama po nila. Nakala mo naman ay napakalaki ng kakulangan. Tapos ang pinakatodo po niyan, marami po yan eh. Ang pinakatodo po niyan, yung notice of disallowance. Sabi nga, kung may notice of disallowance ka, iaapila mo lang sa region, sabi nga ni Marcoleta, iaapila mo lang sa region, iaapila mo lang sa may COA mismo, hanggang pag hindi pa rin umubra, pwede mo pang iapila hanggang Supreme Court. At ang ultimate po niyan, kaya nga notice of disallowance, hindi pinapayagan yung paggastos mo na yun. Hindi po ibig sabihin na ninakaw mo yun. May ginastos ka, kahit kompleto resibo, hindi yan karapat-dapat na gastusin para dyan. Kunwari, bumili ka ng computer, hindi naman yung allotted na pondo, hindi naman yan para sa computer. Yun po yung pagkakaiba nun. So, i-disallowed ka. Hindi po ibig sabihin na may notice of disallowance ka, ninakaw mo yung pera. Ngayon, ano po yung ultimate niyan? Kung nakarating na Supreme Court, at sinabi pa rin na Supreme Court, tama yung COA, hindi ka pa rin po mabibilanggo.
Babayaran mo lang yung na-disallowance ka kasi mali ka ng binili. Kung sinabi nga na mali yung pagkabili mo, pwede mo pang iuwi yung binili mo. Kasi dinisallowed eh. Hindi po pwede yan na bilhin mo. Dahil yung pera na yan, pampasweldo lang. Parang ganun. Isang halimbawa yan. Hindi po pwede yung binili mo yan. Ganun po ba? Nakarating na kayo, umapila ka na, talagang disallowance. Babayaran mo lang yung hindi mo pwede. Yan po yung kinakaso ni halimbawa po ng kinakaso nila kay BP Sara. Ni hindi nga po makukulong si BP Sara. Ibig nyo sabihin, tatanggalin nyo sa pwesto sa mga ganyan lang. Disallowance lang. Hindi nga po makukulong ang tao. Naalala nyo yung hinahabol ni Tatay Digong si Richard Gordon? Yung disallowance niya. Hindi po siya hinahabol para ipakulong. Hinahabol lang po siya para bayaran. Pero hindi pa po nakakarating doon si BP Sara. Wala pa nga, ang apila pa lang nga, dyan pa lang, nasa mababa pa lang. Hindi po ibig sabihin niya ninakaw, ulitin ko po, hindi po ibig sabihin niya na ninakaw mo yan. Ang ibig sabihin lang niyan, may binili ka na hindi karapat dapat bilhin. Kaya po sa simula pa lang sinasabi ni Marcoleta, wala talagang kakwenta-kwenta tong mga ibinibigay ninyo. Na ano lang ako nakikita ko yung mukha ni Congressman Marcoleta, medyo mana sa tatay yung buhok. Okay. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, wala talagang basihan. Hindi po talaga pwedeng pang-impeach yung mga ikinakaso ni Dilima. Kay Dilima pa lang to, yung in-sponsor ni Dilima. Mababaw. Hindi ka impeach. Ibig sabihin po, bago mo ma-disenfranchise, thank you very much kay Knowing May na nagbigay sa atin ng 15 AED. Bago mo po i-disenfranchise yung isang boto, binoto po yan ng 42 million eh. Dapat man lang karumal-dumal po yung kinaso. Hindi po obra yung kaso-kasuhan lang. Okay, punta tayo rito sa ano pa, ituloy natin. May mga sasabihin pa to eh. Si Marcoleta. It is not tantamount to a prosecution. Kaya wag po natin itong gamitin, itong mga dokumento na ito, as if meron ng ginawang kamalian ang ating Vice Presidente. Dahil dito po pumapasok yung procedural due process kung ito pa'y accorded sa ating Vice Presidente. 'Di ba? Hindi nga siya mapoprosecute, sabi. Kasi wala naman po talaga eh. Pag sa COA po, notice of disallowance, pera nila ko sabihin ng COA na po yan, kinorap mo eh. Wala nga sinasabing na corruption yung COA eh. Nakukuha nyo po mga memos and notice of disallowance. At isa pa po, yung pong mga ginawa ng Quadcom nung nakaraang taon, yung pong pagbubukas ng mga envelope, I don't think yan po ay kasama sa trabaho ng Kongreso. Dahil ang pag-audit po ay trabaho ng COA. Meron po tayong Latin legal maxim. Potestas delegata non delegari. Tignan nyo po yung sinasabi ni Marcoleta. Pinupunan niya yung ginawa ng Quadcom na binuksan po yung mga envelope. Yung mga naalala nyo yung kaya nakita nila yung mga Mary Grace Piatos. Binuksan nila eh. Sabi ni Congressman Marcoleta, hindi trabaho ng Kongreso yan, yung magbukas ng mga envelope na yan at mga COA lang po. Tignan nyo po isasagot dito ni Luis Tro. Oy, teka muna. Dami na pala nagpakape. Thank you very much kay Mendina Vilma na nagbigay po ng 800 yen. Thank you very much, Mendina Vilma. At saka si Evelyn
Aguilar. Maraming salamat po sa 3,000 yen. Ayan. Tuloy lang natin ha. Babarahin kasi siya rito ni Luistro. Kasi sila Luistro tong mga nagbukas ng mga papeles na yan eh. Ulitin natin ng konti at tuloy. Meron po tayong Latin legal maxim. Potestas delegata non delegari. Delegated The power should Honorable not be Marcoleta delegated is further. reminded to confine the manifestation to the subject matter of the impeachment Opo, proceeding. this is pertaining to the... This is not the about Quadcom. This is the impeachment proceeding on the 2 complaints against the Vice President. Please stick to the subject matter of this impeachment proceeding. Ito tapos na to. Sasagutin lang natin si Luistro. Stick to the subject matter. Samantalang, yung mga binabanggit na ebidensya ni Laila de Lima, nagmula dyan sa mga investigasyon nyo sa Kongreso. Unfair naman po na hindi pwedeng punahin samantalang ginawang ebidensya yan ni Laila de Lima. Yung kaso po ni Laila de Lima, galing po yun sa mga investigasyon nyo sa Kongreso. Tapos ngayon, nung pinupuna po na improper yung ginawa ninyo sa investigation, kasi ngayon po namin na-realize, totoo si BP Sara, yung sinasabi niya, na naghahanap lang po kayo ng maikakaso kay BP Sara, kaya kayo nag-open ng investigation. Lahat po ng investigasyon labang kay BP Sara ngayon, eto na po yung resulta. Yan yung laman ng kanilang impeachment. Kino-question ni Congressman Marcoleta yung ginawa ninyong illegal na paghanap ng mga kinasangkapan ninyo, kunwari, yung investigasyon sa Kongreso para maghanap ng ebidensya laban kay BP Sara. Yan po ang katotohanan. Pero binabalik sa inyo ni Marcoleta, ayaw niyong tanggapin. Mag-stick lang daw sa impeachment. Yun nga yung sinabi ni De Lima eh. Maraming ebidensya galing dyan sa inyong investigasyon. Buwat sa bibig po yan ni De Lima. Sige, dahil ayaw mo, punta na tayo rito kay Bong Suntay. Si Congressman Bong Suntay po yan, atin po yan. Personal pong kinampanya yan ni BP Sara. Kaya huwag kayong mag-alala na baka yan ay bumaliktad. Ito po. Ang sinabi po ni Bong Suntay ito. Alam mo minsan, nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Yung anak ni Res Curtis. Hindi po kasama yung anak ni Res Curtis. Ulitin natin. Bura-bura. Alam mo minsan, nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Grabe. Kung Suntay, hindi mo ba napigilan? Nag-init ba talaga? Tuloy po natin. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero syempre, hanggang imagination lang yun. Ayun naman pala. Pero matulis ka rin ko nga. Naisip mo talaga si Ann Curtis. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-anong nai-imagine ko. Ito na po ang naging tampok. Si Suntay po, binakbakan po ng lahat ng media ngayon. Na sexist, na siya po ay Women's Month pa naman daw ngayon, pero kung ano-anong sinabi niya. Yan po. Ang sagot dyan ni Suntay, ang makakapag-isip lang po na masama yung sinabi ko, yung masamang mag-isip. Yan po kasi gumagaya tayo sa West na masyado po tayong nagpapa-politically correct. 'Di ba?
Hindi naman po nabutasan. Maganda po yung punto rito ni ano eh. Maganda po yung punto rito ni Bong Suntay. Kasi po, isa po sa mga dinidemanda nila, yung naalala nyo yun, yung nasabi ni BP Sara na na-imagine niya sa galit. Natatandaan nyo to? Yung sarilo, yung Can I Have Your Watch, sir? Tapos tinanggihan ni BBM. Yung tradisyon ba na pinauso ni Tatay Digong, may symbolic po yun eh. Hihingin mo sa Pangulo yung watch. Ang ibig sabihin nun, di ba? I will watch over you. Parang ganun yung ibig sabihin nun eh. Kaya hinihingi niya yung watch ng Pangulo na symbolic yun, watch. Hindi po literal na watch. Pero symbol po yung watch na ibibigay mo ron sa kadete. Para po yung watch over us, watch over you, we will watch over you, you watch over us. Parang magprotektahan tayo. O, di ba? Kaya galit na galit si BP Sara, nasabi niya na iniisip ko nung panahon na yun, ini-imagine ko na yun nga, ginugurgur niya si BBM. Ayun po yun. Kaya, kasama po pala yun sa yung pag-i-imagine. Kaya binigyan po ng halimbawa ni Congressman Suntay. Pag na-imagine ko ba na si Ann Curtis ay nag-imagine ako ng kakaiba, makakasuhan ba ako? Bakit si Vice President? Nag-imagine lang siya. O, PMAyer, di ba? Yun nga, PMAyer. I got your back ang ibig sabihin nun. So yun pong tagpo na yun na nag-i-imagine si BP Sara dahil sa gigil niya, hindi mo nyo po pwedeng kasuhan yun. Na pinalalabas nila na si BP Sara ay may balak na gurgurin si BBM. Yan po yung mga binibigyan lang po natin kayo ng halimbawa ng mga uri ng ikinaso nila. Wala talaga pong katotoran. Pilit na pilit. Yung walang katapusang Mary Grace Piatos, yung in the first place, hindi nyo nga dapat binubuksan yung confidential fund eh. Yung mga sobre. Ano po ang sabi ni Rowena Guanzon? Dati po siyang COA. Ilalagay mo lang sa sobre yun, yung pinagkagastusan mo, hindi na po dapat nga binubuksan yun eh. Ang pagbibiro nga ni Rowena Guanzon, kahit nga maglagay ka dyan, ang ilagay mo sa sobre, anong tawag doon? Yung menu? Menu ba o yung... Anong tawag doon? Pag nagluluto ka, anong tawag doon? Yung gagawa ka ng iluluto mo, hindi menu eh. Yung pag nagluluto ka, yung ingredients, yung mga ganun ang tawag doon, yung mga procedure paano ka magluluto. Oh. Kahit nga daw yun ang yung ilagay mo sa sobre, okay na yung confidential fund eh. Kasi nga, very confidential. Recipe. Kahit nga po recipe, sabi ni, biro lang ni Guanzon yun, pero malapit sa katotohanan yun. Kahit daw recipe ang ilagay mo doon at isilyado mo, pasado na yun. Kasi yun lang ang requirement ng batas. O, ang mga question naman doon, kino-question sila, ang question dyan ng mga congressman, asan yung directan link na ninakaw yan ni Dilima? Ni BP Sara. Asan yung directan link na ninakaw niya yung confidential fund? Ang linaw nga, di ba? Pinapatunayan nyo nga. Fictitious daw si Mary Grace Piatos. Paano nyo naman napatunayan na fictitious yun? Nagawa-gawa lang. O, palagay na natin gawa-gawa lang yun. Ibig bang sabihin, napunta yun kay BP Sara?
Sabi ko nga sa inyo kapilosopuhan man to, kung totoong magnanakaw si BP Sara, bakit po siya magtsatsaga, nagagawa ng mga pirma-pirma, ng mga Mary Grace Piatos, at kung sino-sino pa, Ben Tambly. Samantalang pwede siyang sumausaw sa flood control, dideliveran lang siya ng maleta, magkakaroon siya ng mga mansion, mga luxury cars, at pwede pa siya magkaroon ng helicopter at jet. Di po ba? Napakalaking kalokohan. Ha? Ang laking kalokohan naman yun na kung magnanakaw ka rin lang at vice president ka, pipiliin mo pa nakawan yung mga maliliit lang. Mary Grace Piatos, o gawa kayo ng liit pong pera niyan. Okay. Punta po tayo rito sa aktualan. Ano po yung, naku, dami na nasabi rito. Dahil po dyan sa sinabi ni Bong Suntay, eto naman po ang reaksyon ni Sara Ilago. Gabriela, hindi katanggap-tanggap ang kanyang pahayag at dapat siya maglabas ng public apology. Ang pagbabahagi ng kanyang imahinasyon tungkol sa isang babae, anumang dahilan ay tahasang pambabastos o at pag-objectify sa kababaihan. We stand firmly with women denouncing this behavior from those in positions of power. There is no place for sexism and objectification of women by public officials. We will continue to demand respect, uphold women's dignity, and push for accountability. O, 'di ba? Nawala na po sa punto. Hindi po yung punto ni Suntay na mambastos. Ang punto niya, nagandahan siya kay Ann Curtis. Mayroon siya naramdaman na pagnanasa. Pero hindi niya po ginawan ng kung ano. Kung lumapit ka siya kay Ann Curtis at namindot siya, o tinapik niya, o sinagi niya dahil sa kanyang nararamdaman, ayun po, pwede siyang kasuhan. Pero hanggang imagination lang eh. Wala pong kaso pagka hanggang imagination lang. Yun yung punto ni Congressman Suntay. Nag-imagine lang si BP Sara. Tapos, sa kanyang imagination, kinasuhan nyo na. Gusto nyo na ipatanggal sa pwesto. Meron pa sinabi yung Zamora eh. Tignan natin kung narito pa yung sinabi ng Zamora. Hindi ko yata, ito naman sinabi. It's just the start of Women's Month and I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. We should support women by not saying these statements. Di ko po alam kung ano po yung masama. Yun na nga yung point eh. Yun nga yung point ni Bong Suntay. Kaya niya inihalimbawa yung kay Ann Curtis. Kasi kahit parang ang bastos nun, pero hindi talaga siya nang bastos. Wala po talaga siyang ginawa na pwede siyang kasuhan. Nabastusan lang kayo kasi masasama isip niyo. Di ba? Ito po ang sinabi ni Congressman Suntay. Kay ni Vice President Sara na sinabi niya na i-imagine niya na dahil kung sa sitwasyon dun sa eskwelahan ay imagine niya na parang gusto raw niyang putulan ng ulo si Presidente. Meron desire. So there's imagination and desire. Pero ang sinasabi na, stated din by Kong Rufus, yun naman hindi naman criminal act yung imagination at desire. Kasi sinasabi ko lang, parang nga po, not necessarily or specifically kay Anna, kahit kanino naman na siguro na someone from the opposite sex na gusto sa standout. So you cannot help having
imagination. Kaya nga, wala naman ako sinabi. Sabi ko, sometimes, nagkakaroon ako ng imagination at desire. Yun lang. So that's nothing wrong. Kaya nga sinasabi ko, we cannot censure everything because it sets a bad precedent. Yun po yun no? Sinensor na naman nila. Pinabura na naman nila. Sa loob ng 2 araw, nakadalawang bura na si Congressman Suntay. Yung kahapon po, pangit kasi sila kaya nabastos. Kahapon naman po, pinabura naman po yung sinabi ni Congressman Suntay na paano tayo magiging objective kung marami sa atin ay pinagbibintangan na tumanggap ng maleta. Galit na galit si Redondon. Hindi ka ba nakatanggap rin? Wag po kayo mag-alala. Atin po yan si Congressman Suntay. Nariyan po sila sa Congressman Marcoleta. Kaya kaya talagang ganyan, no? Wag po kayo mag-alala dyan. Ngayon, punta po tayo sa mga iba pang punto ni... Ay, nabura ko na pala. Teka lang, ano lang uli natin, Okay. Ito po yung mga sinabi naman ni Rufus Rodriguez kung bakit po hindi kinakailangan. So, isa sa 4 na grounds o 6 na grounds. Ayan. Isa lang po yung unang ground lang po yung po pwede ayon kay Rufus Rodriguez. Isa lang po yung maaaring pumayag siya na may grounds for substance to go to trial. Pero hindi niya po hindi pa naman pinalto. Okay. Sa ground misuse of 500 OBP confidential fund, alleged culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust involving the amassing of over 500 million confidential fund. Rodriguez statement, he concluded that regarding the betrayal of public trust on these funds, there is recital of facts sufficient in substance to go to trial. Okay. Ang sinabi niya lang, sufficient in substance to go to trial. Yun lang. Pero yung 5, ito po, ground 2, misuse of 112 DepEd confidential fund. Yan, marami pong usapin dyan sa DepEd. Ang sabi po ni Rodriguez, yung pong pagiging DepEd secretary
ni BP Sara ay hindi po pwedeng grounds for impeachment. Bakit po hindi po pwedeng grounds for impeachment? Dahil hindi naman po impeachable official yung mga secretary ng mga department. Dapat nililitis lang si BP Sara bilang Vice President. So yung mga nagawa niya lang bilang Vice President. So binasura yan ni Hindi raw karapat dapat ma-impeach si BP Sara dyan dahil walang kinalaman yung pagiging DepEd Secretary niya sa kanyang pagiging Vice President. Number 3. Yan. Corruption and bribery of DepEd officials. Again, he maintained that the committee lacks jurisdiction over her action as DepEd Secretary. So wala raw pong jurisdiction yung impeachment, yung Justice Committee sa mga nagawa kung may nagawa man si BP Sara na kasalanan bilang DepEd Secretary. Okay. Ground number 4, contracting to assassinate high-ranking official. Ito yung kay John Wick. Grounds, ang accusation po ng tropa ni De Lima, accusation of contracting to murder President Marcos, the First Lady and House Speaker. Sabi po ni Rodriguez Rupus, while other lawmakers found this sufficient in substance, Rodriguez focused his primary technical objection on DepEd-related jurisdiction rather than dismissing these specific high crime allegations on its face. Inugnay niya pa rin. Inugnay niya pa rin sa kanyang pagiging DepEd Secretary. Number 5, unexplained wealth and sullen omission. Okay. Failure to fully disclose assets in her assets, statement of assets, liabilities, and network. Rodriguez statement, he explicitly stated that the sullen claim does not give substance to the offense charged against the Vice President, suggesting this ground lacked the necessary legal weight for impeachment. Kasi nga po, hindi po pwedeng sullen lang. Paano mo napatunayan na hindi niya diniklara? Unexplained wealth and sullen omission. Paano niyo po napatunayan na may mga inumit dun sa sullen? Ground 6, act of political destabilization. Ayan. Yung nag-commit daw po si BP Sara ng sedition and insurrection. May pinakita pong video such as her decapitation remark. Yun po yung ini-imagine po ni BP Sara na yun na nga, no? Yung gugurgurin niya si BBM. Rodriguez participated in the deliberation but remained firm that the committee must strictly adhere to the rule of law over political sentiment. Rule of law po. Paano po dapat, paano po ipapakita yung sedition and insurrection sa mga ginawa ni BP Sara, hindi po yung sa mga ini-imagine lang ni BP Sara. Iyan po ang mga malinaw kung bakit isa lang po yung sinabi pero malabo pa rin po yun dahil confidential fund pa rin yung pinagbatayan niya. So siya po kasi yung pinaka so far malinaw na paliwanag doon. Bagamat si Suntay na ipaliwanag niya rin po kung bakit wala pong bearing yung mga confidential fund. Mas na-highlight po sa sinabi ni Suntay kay Ann Curtis ang kanyang mga ginawa. Malinaw din naman po yung kay Marcoleta. Kaya eto po talaga, wala po talaga silang malinaw na kasi nga binasura na nga ni yung lahat 2 to 6 kay Rufus Rodriguez. Kasi pinagbabatayan natin niya, isa po sa pinakamatalino yan Dating din po yan, di ko lang alam kung saan din siya ng law school. Kaya mabigat po yung mga binibitawan niya pagdating po sa mga batas. Pero sa totoo lang po,
yung kung tinitignan niya yung confidential fund, malabo rin pong pumasa yung confidential fund. Kung magiging patas lang po yung mga congressman, ibabasura po talaga nila tong impeachment na to. Dahil gawa-gawa lang po at imagination lang at masyadong political lang po ang intent nito. Isa pa po, total gusto nyo ng politika. Ayun na nga, yung nire-raise, no? Nire-raise natin lagi. Bakit masyado kayong concern sa mga ginawang pagnanakaw di umano ni BP Sara na napakaliit po? Opo, napakaliit po kumpara sa mga pinag-uusapan nating nakawan dito sa flood control project. Bakit tila wala po kayong kabalak-balak, no, na mag-imbestiga diyan sa mga sinabi ng 18 ex-soldiers o kaya mismong sa mga flood control mismo. Dati si Ridon kasi ang katumbas ng ano eh. Kung di ako nagkakamali, yung Blue Ribbon Committee ng Senado, si Ridon naman yung katumbas niyan sa HOR. Dati ang katwiran lang nila, kaya hindi na sila nag-imbestiga sa flood control. Dating nag-iimbestiga yan si Ridon eh. Ang katwiran nila, bakit hindi na sila nag-iimbestiga? Kasi nga, meron ng ICI. Ngayong halos wala na rin yung ICI at nakita natin na palusot lang yun para kunwari may ginagawa sa BBM. Bakit ayaw nyo rin pong mag-imbestiga hanggang ngayon? O, yan po ang natitira rito eh. Mas gusto pa nilang pag-usapan yung impeachment kaysa sa pag-imbestiga sa tunay na nakawan. O, isa pa. Naharap po yung mga OFW natin sa matinding krisis, lalo na yung mga OFW dyan sa Middle East. Inuna nyo pa rin yung impeachment kay BP Sara. Pinapakita nyo lang po sa OFW na pakinabang lang nila yung gusto nyo. Pero sa pagtulong, wala talaga kayong interes. Yung buong gobyerno, no? Pinupuri nyo lang yung mga OFW natin. Puri lang kayo ng puri. Dahil totoo naman po na sila na lang po yung bumubuhay. Sila, hindi naman po bumubuhay. Bura-bura. Sila na lang po yung nagpapasok ng pera sa atin kasi halos walang pumapasok na sa tourism, halos wala rin pumapasok sa, lalo na pong walang pumapasok pala sa foreign investment. Yan po ang katotohanan. Si Jason dapat daw kasuhan na si Okay, punta po tayo sa mga ibang balita. Ito po ang magandang mga payo ni BBM. Magtipid tayo, maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang paggamit natin ng lahat ng pinagkukunan ng enerhiya. Alam mo, Mr. President, masama man pong sawatain kita, pero sana makita namin kayo una nagtitipid sa palasyo. No? Sana kayo ang magpakita ng pagtitipid. Sana bawas-bawasan nyo yung party, bawasan nyo yung pa-concert, bawas-bawasan nyo yung kung ano-ano. Mauna po kayo. Kung gusto nyo pong magtipid ng mamamayang Pilipino, magpakita po kayo ng kasimplihan. Diyan po sa Malacanang. O, eto po. Napaka-assuring po. Napaka-assuring po ng sinabi naman po ni BBM tungkol po sa para po sa inyong mga OFW. Ang ganda po ng sinabi ni BBM. Parang ramdam na ramdam mo ang presensya ng gobyerno natin. Sa sinabing ito ni BBM, talagang feel mo na sila ay concern sa inyong mga OFW. Ito po ang sinabi ni BBM, kapit po kayo, baka maiyak po kayo sa tuwa. Kasi ang lupit po nito, tindi. Mahal na mahal po kayo ni BBM. No? Mahal na mahal po kayo ni BBM, kaya eto po.
Sabi ni BBM, sa inyo pong mga OFW dyan sa Middle East, magtago muna kayo. Ang payo namin sa ating mga kababayan ay maghanap ng ligtas na lugar, manatili sa loob ng bahay, at umiwas sa mga lugar na may panganib. Congratulations po, Mr. President. Very assuring. Alam po namin na nasa puso ninyo talaga yung mga OFW. Ang galing. Napakahusay po. Bilib na bilib ako. Nadurog ang puso ko eh. Talagang kitang-kita yung pagiging concern nyo. Magtago daw po muna kayo. Umiwas sa mga bala. Hindi po ako natatawa dahil kaya lang. Ang galing po ba, di ba? Ang galing talaga, no? Walang kaparis. O, ito pang isa. Si Vince Dizon. Aayusin ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang sistema ng ahensya para hindi na maulit ang malawakang korupsyon. Congratulations po. Hindi na mauulit yan kasi nariyan lahat ng mga magnanakaw pa sa Aayusin niya sa pamamagitan ng tokis. Ito tokis niya ang mga magnanakaw hanggang sa mabwisit at magbago. Alam niyo po, Secretary Vince Dizon, hindi po nadadaan sa toke sa magnanakaw. Hanggat wala po kayo napaparusahan dyan sa mga yan, hindi po titigil ng kananakaw yan. Pati si Badong tumigil. hindi makapaniwala eh. Na yan ang mga gagawin eh. Aayusin daw po ni Vince Dizon ang DPWH para mawala na po ang mga para maiwasan ang pagnanakaw. Anong gagawin mo na naman? Niloloko na lang tayo ng mga to. Ang tanong, nariyan pa ba yung mga magnanakaw? Nariyan pa. O, paano mapipigilan ng pagnanakaw? Hindi natin alam. Sabi ni Vince Dizon eh, pipigilan niya raw ang pagnanakaw eh. Patay tayo dyan. Okay mga kapatid, dyan lang po. Paalala lang natin ha. Ito po ang very concerned na sinabi po ng ating Pangulo. Ulitin ko lang po, napaka-concerned talaga niya. Magtago muna. Ang payo sa ating kababayan, maghanap ng ligtas na lugar, manatili sa loob ng bahay at umiwas sa mga lugar na mapanganib. Ayos. Paano kaya? Paano kaya yun? Okay. Alam nyo po, paalala lang natin, no? May nangyari na pong ganyan. May nangyari na pong ganyan sa panahon ni PRRD. Ito po yung naalala nyo po. Ayun pala yun. Hindi ko maalala to kanina yung
bakit nagkaroon ng ng sigalot nun yung Iran tsaka USA. Yung nung January 2020 po, inassassinate po ng United States yung Iranian General Qasem Soleimani. Naalala nyo yun, yung drone, sa pamamagitan ng drone? Kaya, alam ni Tatay Digong nalalala ang sitwasyon kasi babawi yung Iran at that time, 2020. Kaya ito po ang mga ginawa ni Tatay Digong. Ito yung sinasabi ko na hindi natin naririnig ngayon. Ano pa lang to hindi pa po yung gera ganito. Ngayon, gera kasi. Ngayon kasi gumanti yung Iran eh. Ang lawak po ngayon, halos buong Middle East sangkot eh. Noon po, kahit hindi pa po gumaganti yung Iran, talagang naghanda na po si Tatay Digong. Hindi po kasing lawak. Okay, sabi rito, ito yung mga ginawa ni Tatay Digong para po maprotektahan yung overseas Filipino workers in Middle East. Una, may mandatory evacuation. He ordered mandatory evacuation of Filipinos in Iraq after the Department of Foreign Affairs raised alert level 4 in that country. So, mandatory evacuation kasi babawi yung Iran eh. Mainit yung Iran sa Iraq. Ikalawa, military readiness. He directed the Armed Forces of the Philippines to prepare air and naval assets including C-130 planes and Navy ships like BRP Davao del Sur to transport OFWs to safety. Okay. He dispatched Special Envoy Roy Simato and Presidential Advisor Abdullah Mamau to the Middle East to coordinate with host government and ensure safe passages of Filipinos. Ito yung sinasabi ko, pinapunta niya rin si Simato tsaka yung si Abdullah Mamau para makipag-coordinate sa mga gobyerno doon. Wala po tayong naririnig na ganito eh. Ito pa malupit. He called on Congress to hold a special session to create a standby fund worth billions for repatriation and emergency expenses. Meron po bang ganyan? Meron po ba ngayong pinatawag yung Kongreso para maghanda ng pera para sa repatriation? Okay. Yan po ang halimbawa pagkakaiba ni BBM at saka ni Tatay Digong. So yan lang po yung natatanda